sige po, sama-sama po tayong tumayo at ating awitan ng ating Panginoon. Let's pray. Praise you, Father God. We thank you, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Another opportunity, Lord, na purihin ka, Panginoon. We ask, Holy Spirit, Lord God, surround this place, Panginoon. Saturate this place, Lord God, and touch our hearts, Lord, as we worship you tonight. I pray, Lord, sa mga disciple and leaders sa gabing ito, Panginoon, we declare in Jesus' name na ikaw ang kanilang maranasan, Panginoon. Sa inyo ko tinataas ang buong gabing ito. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen! Iparinig ang
sa amin, tanging sandigan, narayan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Oh, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko, Ako'y sumasamba, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Punihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, darayan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, magliwanag ka sa buhay ko, dakilain ka sa buhay ko, aming So, ayun. Good evening po mga ka-bonfire. So, pwede po bang batiin natin yung katabi natin ng good evening? Ayan. good. Ayan. So, tayo po ay batiin din natin ang happy anniversary. So, ngayon po nag-celebrate na tayo ng 5th. Sige, batiin muna natin yung bawat isa ngayon. Ayan. So, 5th anniversary po natin tonight. So, ang kasama po natin ngayon is mga disciples and leaders. So, sige po, tawagin natin yung mga church. Tapos, palakpak na lang pag tinawag po yung church natin. So, ikaw na, please. Sige. Sino ang taga CJS Maliparan? Ayan. Next, CJS Gawaran. Ang lakas! Ang lakas. Siyempre, CJS Las Piñas. 啊 Ayan. Pakpalak. 啊 Ayan. Next, CJS Las Piñas. Ayan. Pakpalak. 啊 Ayan. Next, CJS Las Piñas. Ayan. Pakpalak. 'Ayan.
Okay, so ngayon, umupo na po tayong lahat. Praise God. So, dadako na tayo sa pinaka-heart at importanteng part ng ating celebration. So, tinatawagan ko po si Pastor Rami. Magandang gabi po sa ating lahat. At bago ang lahat ay happy anniversary sa ating bonfire gathering. At kinocongratulate natin lahat ng mga admin ng bonfire. Nakarating po tayo sa 5th anniversary. At congratulations sa bonfire team at sa ating mga music team at sa media team. And again, welcome po sa lahat ng mga churches na kasama natin dito ngayong gabi, sa lahat ng kabataan, mga primary, mga pastors na ating kasama. Welcome po sa ating celebration ng bonfire ngayong gabi. At atin ding wini-welcome ang lahat nating mga kasama even in online platform na nasa iba't ibang bansa. No? Ang ating mga masugid na mga worshipers every Friday, kasama po natin sila sa ating bonfire celebration. Again, good evening po sa ating lahat at welcome sa ating pagtitipon ngayong gabi kasama yung ating mga kapatiran na nasa iba't ibang bansa. So, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Actually, ang kahulugan ng bonfire ay Builders of Nation on Fire. So, pag sinabing bonfire, ang meaning nito, tayo po ay nagpapatibay, nagpapatatag ng nation natin. At ang isa sa mga susi dito, mga kabataan na katulad sa inyo, dapat may fire tayo. At ang fire nagre-represent sa Holy Spirit. Ibig sabihin, kayong mga kabataan, dapat maiba kayo sa ibang kabataan. Kaya ang pagtitipon natin ay mga kabataan, kasama din ang ating mga nanay, mga tatay, at the same time mga nasa middle ages, dahil ang salita ng Diyos ay walang pinipili ito na edad. No? So, anumang edad natin, lahat tayo ay builders of nation on fire. So, at ikaw yon kapatid. Yan ang ating pag-usapan ngayong gabi. Tingnan natin sa Matthew 7 verses 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Familiar sa atin ang verse na ito, itong sa context ng Matthew 7:24 to 27. Si Jesus Christ nagbigay siya ng example na ang nakikinig at ginagawa ang kanyang mga salita ay katulad ng nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Dumating ang kalamidad, binayo ito, matatag siya. So, ibig sabihin, na-build siya sa tamang pundasyon. Ang iba naman, nakikinig lang, pero hindi naman sinasagawa, nag-build siya sa maling pundasyon. That is why the word build is very important. Dapat nabibuild tayo sa right foundation. At ang right foundation natin, walang iba kundi si Jesus Christ. So we must know sa ating mga sarili na we have the right foundation. Kasi kapag may Jesus Christ ka, hindi ka pwede ma-sway, hindi ka pwede ma-shake. So kapag may Jesus Christ ka, yung napakinggan mo, yung truly binago ka ni Lord, yung napakinggan mo, talagang gagawin mo siya. Pero kapag malabnaw, nakinig ka lang, pero after this, wala na.
That is why as builder of legacy, ito yung paksa natin ngayong gabi. Dapat lahat tayo builder of legacy. As we celebrate our anniversary dito sa Bonfire, ikaw ay builder of legacy. Nagtatatag ka ng isang matibay na pamana. At nagsimula tayo lahat sa ating pag-build, nag-start tayo sa tama, walang iba kundi kay Jesus Christ. Kasi almost ngayon, ang context natin dito, ang audience natin na nandito ngayon sa ating pagtitipon, at even sa mga nakikinig sa atin sa online, lahat kayo ay disciples, lahat kayo ay pupwedeng isa sa mga binago ng Diyos, o kaya ang ilan mga leaders, or leader of leaders. That is why ang mensahe na ito ay para sa bawat isa sa atin na dapat mong malaman na you are a builder of legacy. So ang ating nais na may parating, mga kapatid, pag builder ako ng legacy, prepare ako to pass the baton. Builder ako of legacy. So pag sinabi pass the baton, alam natin yan. Sa mga larong takbuhan, di po ba, pag sinabing we pass the baton, larawan na isang mananakbo, may stick siya at ipapasa siya sa next na tatakbo. Isang uri ng sport na kung saan may nagaantay na kukuha ng baton. Yun ang picture natin. Hindi tayo habang buhay dito, dapat ipapasa mo yung baton of legacy sa next generation. And you are the next generation at may next generation na darating din sa atin. So as builder of legacy, ano ang dapat ma-develop sa atin? Kasi may Christ na tayo, at ang isa sa mga ating, kumbaga, sa bawat churches natin, isa sa mga iniiwasan natin na mangyaring matagal, ang pagiging listener sa church, ang pagiging attendee sa church, ang pagiging tinatawag na spectator sa church. Isa yan sa ayaw nating tumagal sa atin. That is why, as builder of legacy, yung mga churches natin, ang mga taong inaabot natin, hindi lang sila dapat believer. Number one, as builder of legacy, dapat lahat ay soul winner. Sabihin mo sa katabi mo, soul winner. So, ibig sabihin, hindi ako dapat tumagal na nakaupo dyan. Hindi ako dapat tumagal na listener lang. Kasi I have the right foundation. Kailangan, kung ako'y binago ni Lord, as builder of legacy to pass the baton to next generation, dapat ako ay soul winner. Mga tao tayo na nag-aakay ng mga kaluluwa palapit sa ating Panginoon. Dahil sinabi nga sa Proverbs 11:30, kukunin lamang natin yung portion dito, who is wise wins souls. Ang taong matalino ay nag-aakay ng kaluluwa. So, isa ito sa paalala sa ating lahat. Anong edad man meron tayo, lahat tayo kapag nakakilala kay God, hindi tayo dapat tumagal sa pagiging listener. Dapat tayo ay winner of souls. Bakit kaya dapat maging winner of souls po tayo? Bakit kaya dapat nating gawin yon? May kausap akong isang pastor, sa lugar daw nila, kasi ang place na yan ay dinadayo ng mga foreigner. Isang tourist spot. Sabi niya, pastor, ang problem sa amin dito, dumadami na ang may HIV. Galing sa mga foreign people na pupunta sa amin. Pati ang mga Pilipino nadali na. Now, makinig po tayo. Para makita nyo bakit maging winner of souls tayo. Karamihan sa mga kabataan, mas nangingibabaw yung lust of the flesh. Alam nyo bang lust of the flesh?
yung gusto mo mapasaya yung laman mo. So, ang isa sa problema ng kabataan sometimes, sa napapanood natin sa online, papanood natin sa ating mga gadget, napaka-open ng tinatawag nating sex. So kapag may craving ka sa opposite sex, wala nang ligawan yan. Diretso na sex agad. Kasi may mga babae, may lust of the flesh din. So ngayon, wala nang ligawan. Kumbaga, body language na lang yan. Di po ba? So ganong katindi ngayon ang umiiral sa laman natin. So pag sinabi lust of the flesh, hindi lang isa ang tinitikman mo. 2, 3, 4, 5. At yung natikman mo sometimes, may sakit. And almost mga teenager ngayon, may HIV. At ano yung HIV? Nakakamatay yon. Saan galing yon? Sa tinatawag nating sex outside marriage. Na hindi lang isa, kundi 2. At bihira ngayon sa mga kabataan na virgin. Kahit lalaki, hindi na rin virgin. Kasi, kung hindi lang sa babae, sa bading. Di po ba? Kapwa lalaki. So makikita natin, that is the dirtiness of sins. Yun ang karumihan ng kasalanan. Ngayon, kung kayong mga kabataan, tayong lahat, any ages that we have, kung walang winning souls, marami pupunta sa impyerno. Marami pupunta sa impyerno. Namatay ka sa sakit, susunugin ka pa ng walang katapusan sa impyerno. Mga kapatid. Ibig sabihin, that is the intensity of the flesh nowadays. Mga kapatid. Isa sa pumapatay sa kabataan ay yung craving ng flesh. Mga kapatid. Itong laman na ito, kapag hindi ito nabago at hindi nawin ang laman na ito, masarap sa una pero papatayin ka sa huli. Nakita niyo po? That is why we need to win soul intentionally. Dapat nagwi-win soul po tayo intentionally, mga kapatid. Dahil kapag hindi, pwede na maraming katulad mong kabataan ang mapupunta sa impyerno. Maraming mga iba't ibang edad makakarating sa kapahamakan. Kasi pag sinabing winner of souls, tandaan po natin, ito ay nag-o-offer ng salvation, ng forgiveness, kahit nagkasala ka, doon ang kapatawaran ng Panginoon. That is why all of us must be a gospel bearer. Nagko-connect yan ang pagiging winner of souls natin. So pag sinabing gospel, good news, may pag-asa pa. Kahit nagkasala ka, may kapatawaran. Kahit patungo ka sa kapahamakan, may eternal life. Yun ang kagandahan bakit tayo ini-emphasize natin sa CJS Philippines na all of us must know how to win souls. Ibig sabihin, may direction tayo, hindi lang tayo na-save. Ikaw na nakaupo dyan, ikaw na nakikinig dyan, hindi dapat tumagal yan. Dapat nagwi-win souls tayo. Hindi para dumami numero ng church, kundi dumami ang ma-save. Marami ang ma-restore, ma-redeem, ma-renewed. Yun ang content ng gospel. At magagawa natin yon kung lahat tayo ay soul winner. Amen po ba, mga kabataan? Dapat soul winner po tayo. Tapos, as kabataan, isa yan sa umuudyok sa iyo na may habag ka sa kapwa kabataan. Hindi ikaw ang inuudyokan. Ikaw dapat ang umuudyok sa mga tao na mabago ang buhay. Hindi mahina dapat ang loob po natin. So, tingnan natin na ang lust of the flesh is not only sex. Ang lust of the flesh is about food. Sino dito mahilig kumain? Taas ang kamay. Lahat tayo, mga kapatid, mahilig tayo kumain, di po ba? Ayon, kakakain mo lang kanina, nag-isip ka na, saan kaya kakain ako mamaya? Okay. Ang ating katawan, kanya-kanyang trip yan eh.
Ito, trip niya sex. Trip niya pagkain. Pero alam niyo ba, pag sobrang kumain, tawag nun katakawan. That is gluttony. And that is sin. Kaya yung mga unli food, akala mo, mura to. Pero hanggat buhay ako, pwede daw kumain dito. Matinding restaurant yan, ano? Maraming kabataan masasakitin because of the food we take. Kita niyo mga kapatid, bata pa lang, high blood na. Bata pa lang, may mataas na sugar level kasi marami tayong tinitake na mga inumin na po pwedeng hindi ka naabutan ng 30 o kaya 40. May high blood ka na o kaya mataas na yung sugar mo. Do you not know that your body is the temple of God? So glorify God in your body. Sinabi po yun sa Korinto. Ibig sabihin, ang katawang ito dapat kumakain. Pero craving of the flesh sometimes, kapag sumobra ka sa pagkain, kasalanan din yun. Nakuha niyo mga kapatid? Sabihin niyo sa katabi niyo, kaya hinay-hinay ka, bro. Nahihinay ka sis, di ba? No? Di ba? Bahala na dahil libre ito eh. Di ba? Kaya minsan marami sa atin, mga kapatid, hindi natutunawan. No? Kasi sa katakawan natin. Di ba? Sa handaan, napapansin ko pagkainan, ang karamihan dyan na kulang na lang, kapag malaki ang plato niya, kulang na lang talaga, kumuha pa ng palanggana sa sobrang dami. No? May mga kabataan talaga pag gutom, talagang parang wala ng bukas, no? So sometimes nadi-destroy din ang ating body about that. Kapatid. So we must have discipline, no? As we take the food given to us by God. Maging good steward tayo sa katawan natin para tayo po ay kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon. Another thing, ano yung mga craving of the flesh? Isa sa number 1 ngayon na tanyag sa Pilipinas. Pinakamatanyag ngayon to. No? Salapi, pera, kwarta. Okay? Ngayon, kapag hindi ka marunong humawak ng pera, patungo ito sa tinatawag na greediness, kasakiman. At kung pansinin po natin ngayon, yung mga higher officials ng government po natin, from top to bottom, isa yan sa major problem. Kasi sa halip na magtiwala sa Diyos, nagtiwala ang tao sa pera. At akala ng tao, ang kanyang acceptance, ang kanyang power, makikita kapag marami siyang pera. Kaya kahit hindi niya pera, ninanakaw niya. Kasi pag ang tao may pera, tingin niya, control niya lahat. Pero hindi natin nakikita ang sinasabi ng Bible, na foresight na pala ni Jesus Christ yun. Hindi niya sinabi, you cannot serve God and Satan. Sinabi ni Christ, you cannot serve God and mammon. Mammon means material things. Ibig sabihin, number 1 na kalaban ng tao para lumayo sa Diyos, pera. Maraming kabataan ang sipag sa church na nagtrabaho, malaki sweldo, iniwan ang church. Iniwan cell group. Iniwan paglilingkod. It's because of money. At marami po dito lumabas na hindi magandang upbringing sa family. Galing sa mga prestigious schools, no? Galing sa UST, LaSalle, UP, Kawatan pa din. So ibig sabihin, hindi kahit LaSalle graduate ka, UST ka, UP graduate ka, pag walang Kristo puso mo, kawatan ka pa din. Magnanakaw ka pa din. Kasi makapagbago sa atin, magbibigay sa atin ng tinatawag na mataas na moral sa buhay natin, binago ka ni Kristo. That is why winning souls is very important. Nakita niyo mga kapatid? Maraming matatalino na magnanakaw. At yan ngayon sitwasyon ng bansa natin.
Nakakadiri, di po ba? Pero ikaw, simpleng tao ka, simple pamilya mo, nabubuhay ka ng maayos, nakilala mo si Kristo, uneducated ka, pero hindi ka nangunguha ng hindi sa'yo. Maraming educated, nagnanakaw. Minsan, ang girlfriend ng iba ninanakaw niya. Hindi pa sa kanya yun. So, ang nakawan ngayon, hindi lang pera. Yung girlfriend ng iba ninakaw. Ayun, yung boyfriend ng iba ninakaw. So, tawag noon, kawatan. Mga kapatid, pag nanakaw din yon, di ba? Kaya sabihin natin sa katabi natin, hinay-hinay, huwag manguha ng hindi sa'yo. Ha? That is why, mga kapatid, tandaan natin, mahalaga pundasyon mo si Jesus Christ kasi mahalaga ito. Because the number one enemy ng tao, sarili natin. Itong flesh na to. Matakaw sa pagkain. Pwede matukso sa pera. At minsan, pwede matukso sa pita ng laman. Like what I said about sex, or food, or money. That is why winning souls is very, very significant nowadays. Na yung tao na to na someday wala nang mangyaring corrupt, wala nang mangyaring magnanakaw kasi binago na siya ng Diyos. Kayo ang aagap at magpapatigil niyan sa susunod na henerasyon. Amen? Kasi lahat ng magnanakaw, mamamatay din yan, mga kapatid. Dapat ang susunod na yan, mga matuwid na tao. Kaya importante ang ginagawa natin sa panahon natin ngayon. If we really love the Philippines, all of us must be vigilant in winning souls, mga kapatid. Lalo na kayong mga kabataan. Kayo ang magpapatakbo ng future ng ating bansa. Amen po ba? Kasi karamihang kabataan ngayon, maarte. Diba? Karamihang kabataan ngayon ay marurupok, mahihina. No? Sabi nga, mga pokmaro. Di ba? Yun ang kabataan ngayon. Di ba? Nginitian lang konti. Ano na siya? Nanghina na ako. Kinikilig na ako. Napaka-pokmaro mo, kapatid. Di ba? Parang, konti lang. Ayun. So, maraming mahina kapag wala kang Jesus Christ, wala kang pundasyon. That is why, mahalaga itong ating ginagawa. We need to be a builder of legacy. You and I must be a soul winner. Amen? If you really love your country, you love your friend, your neighbor, your relatives, win them. Abutin natin sila. Be a builder of legacy. Develop a soul winner if you are a soul winner. Amen? Second, tandaan natin kapag tayo ay builder of legacy, pangalawa, dapat tayo ay disciple maker. No? So nakita nyo ngayon, mahalaga ang soul winning. Kasi marami na biktima nandito ng hindi tama. Dapat iahon sila patungo kay Jesus Christ. Pangalawa, lahat tayo dapat maging disciple maker. So, para makita nyo, bakit importante ang disciple maker? Kasi sa soul winning, it's all about salvation. It's all about eternal life. It's all about redemption kay Jesus Christ. Pag disciple maker, ang disciple maker, ikaw naman, yung nabago ang buhay, ang tawag nun, transformation. So sa disciple making, ang target mo dyan, transformation. Sa winning soul, target mo dyan, salvation. So maraming patungo ng impyerno, kaya na-win mo yung taong ito, kay Kristo mo siya pinapakilala. Ngayon, hindi pa tapos yun. Tapos mo siya mapakilala, dapat mag-disciple mo siya. Kasi sa disciple, doon naman ngayon ang baguhan ng buhay. Ayan. So, mahalaga na ikaw ay na-develop to be a disciple maker.
Yun ngayon ang iyong tinatawag na legacy sa next generation. Pag nawala tayo dito, may next na disciple maker. Pastor, ano po ba ang napapaloob sa disciple making? Ang napapaloob sa disciple making, pagbabago ng buhay ng tao. Dapat ang kabataan matransform. Mabago ang buhay ng karamihang kabataan. Alam mo ba kapag disciple ka, paano mo nalalaman na na-disciple ka na? You are correctable. Nagpapakorek ka. So malalaman yan, kahit sa bahay nyo, hindi ka dapat umaalis ng bahay kapag pinapayuhan ka. Correctable ka eh. Pag sa church naman, meron kang mentor, nakikinig ka sa kanya. Obedient ka eh. So ang isang tao na dinidisciple ng discipler, halimbawa may nagdi-disciple sa akin, si Pastor Pai, nakikinig ako sa kanya. Pag pinagsabihan niya ako, sumusunod ako. So ang disciple, obedient, at the same time, siya ay correctable. Siya ay submissive. Siya ay learner. Yun ang disciple. Kaya kapag may nagdi-disciple sa iyo, ang tawag sa iyo, tandaan natin mga kapatid, ikaw ay follower. And someday maging discipler ka din. So merong connection ang discipler and disciple. Ang discipler, yun ang mentor. Ang disciple, yun ang hinuhubog natin. So galing ka dati sa pagiging disciple, ngayon discipler ka na. Ang tawag sa iyo, disciple maker. Kasi dati, ikaw ang kinokorek, ikaw ang sinasaway, ikaw ang tinutuwid, ikaw ang ginaguide, nakapasa ka dyan. Ikaw naman ngayon nagtutuwid ng mga tao na nilapit mo kay Lord. So yun ang ating legacy. Huwag dapat ma-stop sa iyo. May nag-ayos sa akin na mentor ko, kinorek niya ako, ginabayan niya ako. Dapat gawin ko rin ito sa mga taong nilapit ko sa Lord. So tawag sa iyo dyan, disciple maker. That is why, hindi tumatagal dapat sa church ang attendee. Hindi tumatagal dapat sa church ang listener. Dapat merong disciple maker. At yan ang ating legacy na dapat maiwan, mga kapatid, kayong mga kabataan. Ang iba kasing kabataan, naghahanap lang ng liligawan eh. No? Ang iba kasi, hindi naman kumikita ng malaki, gusto na mag-asawa. At pag nag-asawa na, sila ng dalawa, wala ng discipleship. No? So, ang iba, sabog ang kanilang direksyon. Tandaan natin, no, sa churches natin, may mga nagpa-disciple, nag-asawa, kinasal sila, yung lalaki at babae, partner sila na parihong disciple maker. Yung wife, disciple maker. May mga hawak na tao, yung husband, disciple maker din. Ay iba kasi, baby maker eh. Nag-asawa para gumawa ng baby. Di ba? Dami ng anak, taon-taon. Minsan iba, puro panganay eh. Di ba? Sa iba't iba. So tayo, hindi ganun plano ni Lord. Hindi tayo ni Lord katulad niyan, hindi kayo pinaaral ng magulang nyo para maging baby maker. Mag-asawa lang ang nasa utak. Tandaan natin, napakalawak ng horizon ng buhay natin. Dapat nag-explore tayo. Nagpa-progress po tayo. Na ang buhay ay hindi lamang pala relationship sa opposite sex. Ang buhay pala galing kay God na dapat lumalaki ang horizon natin, disciple maker pala ako. Marami ako dapat makilala at makitang mga tao, different ages, na mailapit kay Lord. Alam nyo ba ang greatest legacy? May mga nababago ang buhay dahil sa iyo. Because you are what? You are a disciple maker. Amen po ba? At yun si Jesus Christ, the great disciple maker. At alam natin yan sa Matthew 28:19-20. Amen po ba mga kapatid?
Ibig sabihin, maraming na-transform because of you. Maraming na-transform. Ang nangyayari sa kabataan ngayon, dahil sa iyo, marami nasaktan. Di ba? Ang isa, nag-expect na siya ligawan, iba niligawan niya. Di ba? Di ba? Ang lapit-lapit yung dalawa, pero ang layo ng tingin niya, iba palang tinitingnan. Kaya iba naligawan, nakasakit ka ng damdamin. Ikaw naman, nag-expect, di ba? Nag-expect ka na ligawan, kasi hindi ka nagpapadisciple. Di ba? Maling akala. Akala ko ako, iba pala. May nangyayaring ganyan, di ba mga kapatid? Pero dapat, kapag may tama kang focus, at alam mo ang direction mo sa buhay, ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Tandaan natin, kailanman hindi nananakit ang Panginoon kapag sa Kanya ka sumusuko, sa Kanya ka lumalapit. Alam nyo ba pag nagpapadisciple ka, ang disciple maker kasi ganito yan. Itutuwid ka niya, papatayin ang yabang na meron tayo. Kayabangan, papatayin sa atin ang pagiging self-centered kapag dinidisciple ka. That is why ang disciple maker nagde-develop ng disciple to destroy the pride, the self-pity, the self-centeredness of life. Kaya alam ninyo, ang sarap pag alam mong isa ka sa mga na-disciple, gusto mo ring mai-transfer yun sa iba. Ipo ba? Nasa iyo ang pagpapakumbaba, naging teachable ka, at the same time, naging obedient ka. No? At makikita mo, may mga tao na ring nakikinig sa iyo. Sisirain ang yabang sa atin. No? Kasi ang yabang nakakamatay yun. Ayon. Yung feeling entitled, nakakamatay yun. Kapatid. Kaya kayo, mapalad na preserve kayo ng Panginoon. Dahil may plano si Lord sa iyo. Okay? Kaya sabihin nyo sa katabi nyo, kaya pala ang ganda ng ugali mo na disciple ka pala eh. Diba? Ayon. Masunorin ka eh, diba? So, it attracts. Alam nyo ba ang attraction sa kabataan, hindi yung kanyang physical? No? Listen, makinig po tayo. Ang isang magandang attraction sa kabataan, yung pag-uugali mo. Nakakaganda kaya yung pagiging masunurin? Nakakapangit kaya yung pasaway? Parang may sungay. Diba? Pag parents, tingin ko sa iyo anak, may sungay ka kasi pasaway ka eh. Diba? Pero kapag ang taong masunurin, ang beauty niya lumalabas. Yung pagpakababa niya lumalabas. And sometimes, may mga parents na anak, ang ganda ng ugali ng kabataan na yan. No? Gayahin mo. So, ang ugali nakaka-beauty. Ang ugali nakaka-attract. Kasi kahit na lagyan mo pa ng iba't ibang kulay ang mukha mo, mahaba kilay, mahaba lahat. No? Lahat na kulayan mo. No? Hindi nakaka-attract yon. No? Hindi yan nakaka-attract. Ang nakaka-attract, magalang ka, masunurin ka. Ang mga nakakatanda ay ginagalang mo. At pagkatapos, nagpapasakop ka sa leader mo. Kapatid, marami magsasabi nakaka-bless ang taong yan. Ang ganda ng ugali. Amen, mga kapatid? It's because you undergo disciple making. Diba? Someone disciple you. So ngayon, yung nag-disciple sa iyo, kunin mo rin yung bato na yan to be a disciple maker. Amen? Ano pansin nyo sa mga mentor nyo? Diba ang gaganda at ang gugwapo nila? Ng kanilang mga ugali. Diba? Ugali nila, diba? Oh. So bonus na lang yung kanilang attractiveness sa physical. Amen? Bonus yon.
Ibig sabihin, hindi mapipake ang beauty ng isang taong na disciple. Amen? Maganda nga ang physical, pero pangit ng ugali, hindi impressive. Amen ba mga kapatid? Kaya dapat wala na yung tall, dark, and handsome. Wala na yon sa kategory ng disciple making. Amen? Wala na yon. Di ba? Kasi pandaya yan mga kapatid. Ang dapat hanapin ninyo, mga kapatid, ang taong ito disciple. Nagpapahubog, nagpapakorek, nagpapasaway, masunurin. Ito ang taong ideal lady. At masasabi mo, be my lady. Okay? Kasi ideal lady siya. Di ba mga kapatid? Ideal disciple. Kaya tandaan natin, napakasarap na maging partner mo sa buhay galing sa langit na ang Diyos ang nagbigay. Diyos ang nagbigay. At ikaw din, siguraduhin mo rin na galing ka sa langit. Naghanap ka ng galing sa langit, ikaw baka galing sa impyerno. Di ba? Tandaan mo, pag si Lord magbigay sa'yo, ikaw din, galing kay Lord. Naghanap ka, gusto ko galing kay Lord. Ikaw, saan ka galing? Dapat, pariho kayo na regalo ng Diyos. Ano? Kaya nga, pag ang mga lalaki nag-decide, I believe you are a gift from above. Ang sabihin namang babae, ako hindi ko rin alam kung gift from above ka eh. Parang nakakaduda ka eh. Di ba? So, dapat balanse. No? Amen ba? Okay. So, yun dapat. So, lakas ng amen ng mga babae. How about the boys? Parang may duda, di ba? So, ayusin natin ito, mga kapatid. Kasi we are building what? Legacy. The third, the last. Tandaan natin, if we are a builder of legacy, we are a leader of leaders. Amen? Kaya pag sinabi leader of leaders, sa discipleship, ayusan ang buhay. Sa leader of leaders, ministry. Gagamitin ka na. Maging useful ka dapat. Sa disciple making, inaayos ang buhay mo, piniprepare ka sa leader of leaders. And that is the legacy we can give. Kaya nga ang palaging ina-emphasize natin dito, huwag kang listener for the rest of your life. Huwag ka spectator for the rest of your life. You must be participants. You must involve. You must be an asset. Hindi ka dapat tinatawag na liability. So, ini-emphasize natin kasi nasa Bible yan eh. Kapag hindi ka ginagamit, hindi ka nagagamit sa kingdom of God, parang gamit sa bahayan na pupurol. At walang kwenta. Display ka lang. Hindi ka dapat display sa kingdom of God. You are a leader of leaders. You produce leaders. Amen? Hindi ka dapat puro pa-cute. Di ba? Hindi na bagay sa'yo. Hindi ka na bagay, mga kapatid. Dapat ginagamit ka na. Hindi ka pwede dapat maarte. Kasi hindi rin bagay. Di ba? Dapat you're a strong leader of leaders. Hindi ka matampuhin, hindi ka maramdamin. Dapat ikaw yung tao na nakakatulong ka na sa pag-unlad ng kaharian ng Diyos. Alam nyo ba, pag leader of leaders tayo, ini-stop na natin ang susunod na generation na corrupt. Kasi we need a godly leaders today. We are in the crisis of leadership now. Maraming mga ungodly leaders sa panahon natin ngayon. Sa secular world, marami. That is why ang pag-asa ng ating bansa, kayo, makabuild ng leader of leaders. Ito yung mga binago, ito yung mga strong people, ito yung mga tumatayo sa salita ng Diyos. At yun ang legacy na iniwan ni Paul kay Timothy.
Di po ba? Ang natutunan mo sa akin, ituro mo rin sa iba. That is in 2 Timothy chapter 2, verse 2. Kaya dito ninyo makikita, mga kapatid, napakahalaga na meron tayong tinatawag na malinaw na tinatahak. Hindi ka suntok sa buwan bilang kabataan. Kayong mga kabataan. Hindi ka pinanganak para lang mag-boyfriend. Hindi ka pinanganak para lang magtrabaho. Pinanganak ka para maging leader of leaders. To build a legacy na priceless. Biro mo, kabataan katulad mo, nilabas mo yung potential mo na maraming ipinanganak na katulad mo din sa spiritual. Kasi ikaw yung merong fire. That is the meaning of building the nation on fire. Yun ang meaning ng bonfire natin, mga kapatid. So, very rare ang mga kabataan katulad ninyo. Pero tandaan ninyo, wala tayong pagsisihan kapag ikaw ay lumalakad sa landas na nais ng Panginoon. Amen? Marami ngayon sising-sisi na sa buhay nila. Tapos ang lahat. Nabuntis nang wala sa panahon. Naging lasinggero, walang trabaho. Kabataan yon. Tapos may mga anak pang inaalagaan kasi hindi nakinig sa mga leader. Kaya naway kayo, ang mga mata ninyo ay aral na nakikita nyo sa paligid nyo. May kaibigan kayo, kamag-anak, nakikita nyo, umaasa pa rin sa parents, may anak na. Hindi nakatapos ang pag-aaral, palagi sila sigawan. Ayon, murahan. Tapos sinisisi pa minsan ang kanyang mga magulang. Kaya naway makita ninyo ngayon, napakaganda ng kinabukasan ninyo ngayon. Kayo na sumusunod sa mga leader ninyo. Kayo na nakikinig sa boses ng Diyos, that is your parents, your pastor, your leader of leaders, at the same time, yung mga mentor ninyo. Continue to be a good listener, to be a good follower. At makikita ninyo, ang ganda ng kinabukasan nyo hanggang magkapamilya kayo. Kaya tandaan ninyo, kayong nakarating dito, kayong kasama natin sa online, nasa tamang track ang buhay natin. No? Dahil ito ang nais ng Diyos na makita sa atin. Kaya tandaan natin, mga kapatid, bilang builder of legacy, tatlo yan, tandaan ninyo. You are a soul winner. Maawa kayo sa kapwa nyo kabataan, dalhin nyo sila sa liwanag, katulad mong nasa liwanag. Then, disciple them because you are a disciple maker. No? Transform their lives through the power of the Holy Spirit. Mabago buhay nila, kaya wala na ang salitang, wait lang ma, dahil na-disciple na sila. Hindi ka na nasasabihan, paggising ng parents, hugas na ang plato. Ayon. Hindi ka na parang ahas na kung saan-saan nakikita ang mga dumi ng iyong mga damit. Kasi marunong ka na maglaba. Kasi na-disciple ka na. Amen? Hindi ka na tamad, masipag ka na. Wala nang inuutos ang parents mo sa iyo kasi binago ka na. Nagpa-disciple ka. At ngayon, disciple maker ka. And now, promotion, you are now a leader of leaders. Amen? Kaya ang aim natin, I want to be a leader of leaders to help our nation to transform. So, hindi tayo dapat mga critical young people na nakatambay sa church na walang ginagawa. Yan ang dinidevelop natin. All of us must be participants. All of us must be involved. No? Hindi na tayo tagapalakpak. Hindi na tayo yung ini-encourage. Ikaw na ang ini-encourage. Ikaw na nag-i-encourage sa marami. Kasi you are now a leader. Amen po ba? Kaya sa ating pagtatapos, Jesus is the master builder of life. Siya ang master builder natin. So you are Christ's instrument to build a legacy in the lives of others. Kaya sa mga churches na kasama natin ngayon, tandaan natin, napaka
palad ninyo na merong pagtitiwala ang Diyos sa atin. Sa church na binigay niya sa atin, instrument lamang tayo to build a legacy in the lives of others. Yung mawala man tayo sa mundong ito, nakapagtatag tayo ng isang matibay na pamana na hindi kumukupas, hindi mawawala. Ito ay pangwalang hanggan na pamana, being a soul winner, disciple maker, and leader of leaders. Hindi yan kayang pantayan ng pera, mga kapatid. At naway ngayong gabi, ang mensaheng ito ay manatili sa isip at puso ng bawat isa sa atin. Ako ba ay soul winner? Check. Ako ba disciple maker? Check. Ako ay leader of leaders? Coming soon. Dapat ganon. Amen po ba, mga kapatid? Sa tatlong yan, meron ka na ba dyan kahit isa? Kung wala pa, simulan nyo na ngayon. Okay? Simulan nyo na ngayon. Balikan mo ang mentor mo at sabihin mo, mentor, turuan mo ako to win souls. Amen? At sabihin mo sa mentor mo na ipasok mo na ako sa school of training. Gusto ko nang magamit. No? Ang tenga ko puno na ng aral sa pakikinig. Dapat it's about time for me to act. Nagagamit naman ako. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa buhay ng mga kabataan, sa mga faithful followers ng Bonfire na kasama namin. I pray, Lord God, Ikaw magpala sa buhay ng bawat isa. Panginoon, na sa crisis of leadership ang aming bansa, nakita ng aming mga mata at naririnig sa mga nangyayari sa paligid. I pray, hindi pa huli ang lahat, all of us, magkaroon ng pagmamahal sa aming bayang Pilipinas. Na lahat kami, Panginoon, ay lalong maging masigasig sa pag-abot sa mga taong naligaw ng landas, mag-build ng disciple, at the same time kami mismo, Lord God, ay isa sa mga leader to build more leaders upang mapangalagaan ang mga taong kailangan ng direksyon sa kanilang buhay. Bless all of your people today sa iba't ibang bansa, sa mga kasama namin dito sa face-to-face, pagpalain mong bawat isa. In Jesus' name I pray. Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Evening sa inyo ulit, mga kabataan. Ayan. Palapakan na nga natin ang Panginoon. Hindi aksidente na naririto kayo. Okay? At binabati ko nga pala una't higit sa lahat ang Bonfire, no? So, mula nung nag-COVID, tumawid ang Bonfire sa online. Actually, ang Bonfire ay talaga nag-originate ito sa kabataan. Okay, nagsimula ito before pandemic, face-to-face sa mga campuses. And doon nag-pandemic, no, na-lockdown tayo, itinawid ito sa online. Kaya ito ay Builder of the Nations on Fire. So, congratulations sa lahat na pumunta kayo dito ngayon. Hindi, katulad na sabi ko, hindi to aksidente. Kasi kaya kayo naririto, is willing kayo makarinig na salita ng Panginoon, willing kayo to take the challenge, and willing kayo na mapagamit sa Panginoon. Amen ba? Tama ba yung yung naisip ko na yun ang nararamdaman nyo? May dating ba yung message sa ating kanina? Okay, kung may dating sa message natin kanina, so dadagdagan ko lang na as a kabataan, be an influencer.
Okay, wag na tayo gumaya sa mga nasa vlog na nagiging influencer sila. Na kung ano yung mga kino-content nila. Ang iisipin natin ngayon, no, mga kabataan kayo, na kayo yung tunay na pag-asa ng bayan. Dahil kayo ay mga disipulo ni Kristo. Amen ba? Lahat ba na naririto ay disciple ni Christ? Willing ba kayo na tanggapin yung challenge na builder kayo ng spiritual legacy? Yung pinag-uusapan natin kasi legacy is spiritual legacy. No? Minsan may mga legacy na gustong i-build yung mga tao. Gusto ko pagdating ng panahon, ganito yung buhay ko, ganito yung pamilya ko, ganito yung mga anak ko. Pero ang pinag-uusapan natin is the best na legacy na dapat meron tayo sa ating isipan na i-build natin in the future. So, wag na natin isipin yung present. Isipin natin yung next generation. Sabi kasi ni Pastor, di ba kanina, umiibig na kayo. Sino ditong, sige, taas sa akin ang kamay. Wala kayong crush. Magsabi ka sa akin ng totoo, tataas-taas ka ng kamay, wala kang crush, ha? Wala ka talagang crush. True. Diba? Pag sinabi mong crush kasi nag-a-admire ka, hindi ka nag-a-admire? Ay, ang ganda niya. Light. Okay, diba? Nag-a-admire kayo at umiibig kayo, next generation yung ibibuild nyo eh. So, kalimutan na natin yung present na kailangan maranasan ko yung ganito, dapat katulad ako ni ganito. Isipin natin yung next generation. Kita nyo, tingnan nyo na lang yung nangyayari sa politika natin. Diba? Kapag ang mga kabataan, which is, magbibuild kayo ng next generation, ibibuild natin yon. Kapag nagpabaya tayo, hindi tayo kumilos ngayon, ano ang kahihinatnan ng inyong magiging anak? Kahihinatnan ng inyong magiging apo. Kahihinatnan ng inyong, ng inyong lahi. Kapag ngayon, tumigil tayo at gugustuhin natin yung takbo ng mundo, ano kaya? Diba? So, ang challenge is, naniniwala ako sa gabing ito, sa narinig ninyong mensahe, may impact. Amen? Hina? May impact? Amen. Ang hina ng intensity, may impact? Yes. Yun. Kapag may impact, may dating, may intense, di ba? At kung may impact yan, naniniwala ako, na-move yung heart nyo. Amen? Amen. Na-move ba? Amen. Pinag-iisipan nyo na ba yung future generation natin? Amen. At kung iniisip nyo yan, willing kayo magpagamit sa Lord. Amen? Walang argumento, walang negativity, hindi ko kaya, mahirap, walang ganon. Kasi willing ka eh. Ang challenge ngayon is, kung kayo ay estudyante, conquer your campus. Sino ang willing na i-conquer yung campus niya? Taas ang kamay. Hala. Iilan. Again, sino ang willing to conquer your campus? Taas kamay. Taas, taas, taas. Paki-picture nga. Taas, 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 taas. Kasi tawas kayong kamay. Taasan. Okay, paki-picture ha. Kasi kakausapin ko yung mga leader niya. Okay. Kaya kayo tumaas ang kamay kasi willing na kayo na now na. Amen? Amen? Yung mga nagtaas ng kamay, now na, papagamit ako sa Lord. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, soon. Amen? Soon. Amen? Okay. So, ito yung mga estudyante. Yung naman may trabaho, willing kayo o conquer ang inyong workplace. Amen? Sino ang working dito? Taas nga ang kamay. Ay, kaya pala kanina mahirap tumaas kasi working. Taas kamay, working. Primary ka man o basta kabataan na working. Willing ba kayo to conquer your workplace? Amen. Willing kayo to conquer your workplace? Amen.
magsimula kayong abutin yung mga nyo, katrabaho. Magsimula saan? Sa prayer. Yayain nyo mag-pray. Yung 10 minutes na prayer, kumikilos na ang Lord doon. Okay? Ang gusto ng Lord makita is willing tayo. Amen. Willing tayo. So kung na-move ang heart mo at meron something sa heart mo na ako ang gagamitin, magpapagamit ako sa Lord, kausapin ang mga leader at pag-uusapan, magmi-meeting tayo. Okay? Magmi-meeting tayo kung anong gagawin natin. Kausapin nyo ang inyong mga leader. Okay? Amen po ba? Amen. So, congratulations sa lahat and ang Lord ay natutuwa dahil ngayon, nakikita ni Lord yung puso nyo eh. Kahit kayong mga nasa online, kasi ang challenge is for you also. Hindi lang yung mga nandito, present sa face-to-face. Kahit kayo, take the challenge. Conquer yung campus ninyo, conquer yung workplace ninyo, conquer yung lugar ninyo. Kasi kailangan na to ng Lord. Ang pangit na ng takbo ng mundo. Isat kayo sa remnant. Okay? You are the remnant. Amen. Remnant ba kayo? So kung remnant tayo, kilos tayo to build the kingdom of God. Amen? On fire, kasi meron tayong Lord. On fire, kasi meron tayong Holy Spirit. So wala nang lugar yung takot. Amen. Amen. So kung ganon, congratulations sa lahat and happy anniversary to all of us. Palapakan natin, Lord. Sige po, sama-sama nating sigaw. This is our time. This is our place. This is our moment to lift up your name. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. Sama-sama! And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Let's declare! This will be the best time of our life as we encounter your love again. Giving you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. Let's play tonight, come on! And now, we're turning our hearts to you. We'll never stop loving you. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Let's declare. This is our time, this is our place,
This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Whoa, oh, 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 oh. Thank you, Jesus. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Tonight, bago tayo umuwi, ibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Oh, you are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all you got, you're worthy of all glory and love. There is no other, you are forever. Lord over all, There's nobody like you, no one beside you. let's shout, come on! To you, Let's praise resound every night and day with no delay. Let's praise resound to you. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, we keep singing it all. there is no other, you are forever. Lord over Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. Come on, church! To you, let's praise resound every night and day, with no delay. Let's praise resound to you. Let's praise resound every night and day, with no delay. Let's praise resound to you. All together now. We'll lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We'll lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. Thank you, Jesus. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Let's declare, come on! Let's praise resound every night and day.
and with no delay, let endless praise resound. With all our hearts, To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Sige ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Let's shout the name of Jesus in 3, 2, 1. Jesus! Thank you, God. Maraming salamat sa naging kasama natin sa pag-celebrate ng ating bonfire ngayong gabi. Thank you so much sa lahat ng mga nasa face-to-face na nandito, mga pastors at mga disciples, leaders, primary na kasama natin. Thank you for your presence, no? Lahat ng 144-1728. At the same time, lahat na nasa online po natin. Thank you so much in different nation, different places, provinces and abroad. And thank you so much. Ang nangyari ito dahil nandiyan kayo. And like what I said, lahat po tayo maging vigilant, na tayong lahat maging soul winner, tayo lahat maging disciple maker, at the same time, tayo lahat maging leader of leaders. It is possible na ang nation natin magkakaroon ng transformation. So taas natin ang ating mga kamay at tayo po ay dadako ngayon sa ating pagdulog sa Diyos na Kanyang pagpalain ng lahat ng nandito, lahat na kasama natin sa online at sa face-to-face. At the same time, huwag niyo pabayaan ang ating bansang Pilipinas, patuloy natin itong isama sa panalangin. Maraming salamat o Diyos dahil may mga kabataan kang binukod, binago at ihanda para maging matapang sa pag-abot ng kapwa kabataan na mabago din ang kanilang buhay. I pray, Lord God, salamat sa mga parents na kasama namin online and face-to-face, sa mga iba't ibang ages. Nakita namin, Panginoon, na may plano ka. And I pray, hindi lang mga kabataan, mga young professionals na kasama namin, mga nanay at tatay, lahat kami magkaisa, O Diyos, for nation transformation. Nandito kami, handang gamitin mo, Panginoon. Thank you so much sa mga churches na kasama namin ngayon, mga pastors, mga leaders, mga disciples, at mga invites. I pray blessing to all of us tonight. Pagpalain mo lahat, O Diyos. Naalis kami sa dakong ito, may panibagong challenge sa aming mga buhay. Na hindi lang kami nanonood, hindi lang kami nangikinig, hindi lang kami worshipers, hindi lang kami followers, but all of us are participants. All of us are involved sa isang challenge sa buhay namin na willing kami, Panginoon, na mag-develop ng mga disciples, mag-develop ng mga leaders dahil binigyan mo kami ng gabay, ng guidance at ng karunungan na galing sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa. Ito ang aking panalangin in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Kamayan po natin ang bawat isa. Sige po, batiin natin ang bawat isa, mga kapatid. Lapitan natin. Congratulations sa inyong lahat. God bless po.